Can you do that for me? Well, napapatanong wika ni Cindy. Sa tingin ko naman, she's a bright girl. Maliban sa certified probinsyana siya. Maganda siya kahit morena at sexy pa. Sa tingin ko, iyon ang dahilan kaya ka nahook sa kanya, no? Cindy, I'm not asking for your side comment. Ang itinatanong ko sa'yo ay kung kaya mo siyang hubugin na isang sophisticada at smarting babae. Of course! Para ano't naging sikat na fashion salon ang shop ko kung wala kong kakayahang baguhin ang mga kagaya niya. Iyan ang binabayaran sa akin, Sir Gerard. Good. We almost have 3 to 4 weeks para mabago mo ang personality niya. I hope you won't disappointed me, ha? Gusto kong ibang-iba na siya sa araw ng kasal namin. Oh, sure. Pero, alam ba niya ang balak mong ito? Hindi. Pero, tingin ko naman, madali siyang kausap. Okay, so halika na at baka kung ano pang isipin sa atin ng fiancé mo. Hindi na kumibo si Gerard at sumunod na sa babaeng lumabas ng pinto. Sa isip niya ay nagtutumining ang salitang fiancé na binanggit ni Cindy. Oh God, wala na yata talagang atrasan ito. Talaga yatang sa kanya na ako matatali. Pero nang kapain ni Gerard ang sariling kalooban, hindi naman niya makapa na ganoon na lang katindi ang pagtanggi niya sa ideyang si Gian ang magiging asawa niya at makakasama for life. Ha? Napamaang na lang si Gian nang malaman na iiwanan siya ni Gerard kay Cindy. Hey, you have nothing to worry, my dear. Hindi naman ako nangangain ng tao. In fact, you can understand me as your friend. Remember, magiging asawa ka ni Gerard. At bukod sa kaibigan ko siya pa ang boss ko. Pero, babalikan kita mamayang 8 o'clock, Gian. May lalakarin lang ako sandali. At ngayon ka na magsisimula sa session nyo ni Cindy. Don't worry, wala naman siyang gagawing masama sa'yo. Wika ni Gerard na nakatingin sa mga mata niya, na tila ba sinasabing huwag siyang mag-inarte. Sige, kaya iyon na lang ang nasabi niya. Okay, bye for now. At sa pagkabigla ni Gian, isang mabilis na halik ang iginawad nito sa pisngi niya. Cindy, bahala ka na sa kanya, ha? Oh, sure. Habang palabas ng pinto si Gerard, gustong humabol ng dalaga. Pakiramdam niya ay para siyang isda na inalis nito sa tubig at hinayaang kakawag-kawag sa lupa na halos mapapatid na ang hininga. No, hindi ganyan ang tamang paglakad, Gian. Kunot noong wika ni Cindy na tila mapapatid na ang pasensya. Sorry, napapalunok na wika ni Gian habang nakayuko. Napabuntong hininga na lang si Cindy. Okay, I'm sorry kung nasigawan kita. Alam kong hindi tamang sigawan kita dahil magiging asawa ka ng amo ko. But you see, kung hindi ko gagawin ito, baka hindi mo porsigihin ang matuto. 3 linggo lang ang ibinigay sa akin ni Gerard na taning ng panahon. Kapag hindi kita naturuan ng maayos, mapapahiya ako sa kanya. Isa pa, ayaw mo bang makaagapay sa mga taong makakasaluha mo kung sakaling makasal na kayo? Dahan-dahang napaangat ang mukha niya. Anong ibig mong sabihin? Being one of the wife of the El Greco men, hindi mo maiiwasan na paminsan-minsan ay makakasalamuha mo ang matataas na tao sa lipunang ginagalawan nila. At karamihan sa kanila ay mga sosyal, matapobre at aristokrato. Baka sa isang pagkakamali mo lang ay pagtawanan ka nila. Gusto mo bang mapahiya si Gerard? Hindi. Kasabay ng marahang pag-iling. Then, you should cooperate with me. Hindi naman kita tuturuan ng mali. Napatango na lang siya. So, ready ka na? Oo. Good. Pagkuway nagsimula ito sa umpisa. Mataman siyang nakinig at tinandaan ang bawat sabihin ng babae.
Sa totoo lang, hirap na hirap siya noong una. Mahirap maglakad ng mataas ang takong ng sapatos. Habang nakataas ang baba niya na tila ba siya may stiff neck. Sanay siya sa paglakad ng mabilis habang nakayapak. Pero ngayong may nakapatong pang libro sa ulo niya, pakiramdam niya ay tila siya robot. Mahirap ding gawing pino ang kilos ng mga kamay at imbay ng katawan. Nasanay siyang kumilos ng padaskol, pero lahat ng iyon ay pipilitin niyang baguhin, alang-alang kay Gerard. "Oh, kumusta siya?" Nakangiting tanong ni Gerard kay Cindy. "Well, medyo nahirapan ako, pero sa tingin ko, madali siyang matuto." "That's good. So, babalik siya bukas ha?" "Oh sure." Pagkuway bumaling ang babae sa kanya. "Gian, yung sinabi ko sa'yo ha. Simulan mo nang basahin yung mga librong binigay ko sa'yo." Oo, salamat." "Okay. Alis na kami. Let's go, Gian." Saka nagpauna na itong humakbang patungo sa pinto. Oo." Muling napabilis ang lakad niya pasunod dito. "Gian!" Tawag ni Cindy sa kanya. "Ha? Ang lakad mo. Huwag kang parang nakikipagmaraton kung lumakad. Kailangang sanayin mo ang sarili mo na lumakad na kagaya ng turo ko sa'yo kung hindi rin lang masyadong importante." Hihinto naman sa elevator si Gerard at siguradong hihintayin ka. "Oo." Napapahiyang umayos ng lakad ang dalaga. Sa elevator na nga niya inabutan si Gerard na bahagyang nakakunot ang noo. "Bakit ang bagal mo?" Mahina nitong tanong bagamat may kalakip na angil. "Sabi kasi ni Cindy, wag daw akong tumakbo. Lumakad daw ako ng kagaya ng turo niya kung hindi rin lang masyadong importante." "Ganon?" "Oo." Hindi na kumibo si Gerard hanggang bumukas na ang elevator. Pagkuway, pinauna na siya nito na pumasok sa loob. "Kumusta ang itinuro ni Cindy? Nakuha mo bang lahat ang gusto niyang ipagawa sa'yo?" Kaswal na tanong ni Gerard habang bumababa ang elevator. "Oo, mahirap pero tingin ko naman ay kaya ko." "Good. Gusto kong matutuhan mo yon bago tayo ikasal ha." "Oo." Hindi na muling nagsalita si Gerard, na natili naman siyang nakatungo at nakikiramdam. Ilang sandali pa ay nakasakay na sila sa sasakyan ng binata. "Siya nga pala, nasabi ko ba sa'yo na hindi tayo makakauwi ngayon?" Maya-maya ay untag nito sa katahimikang namamayani sa loob ng sasakyan. "Oo, pero talaga bang hindi tayo makakauwi? Si nanay kasi baka..." Iyon na nga. Kinuha nito ang cellphone na nasa ibabaw ng dashboard at nagdial. "Nasa bahay ngayon ang nanay at tatay mo. Hinihintay ang tawag ko para makausap ka nila. Here, kausapin mo at sabihin mong marami tayong aasikasuhin dito kaya hindi pa tayo makakauwi." "Ha?" Napilitan siyang kunin ang inaabot nitong cellphone. "Hello? Nay? Neneng, kumusta ka na?" Masiglang tanong ni Aling Lourdes mula sa kabilang linya. "Ho? Okay naman ho. Ipinasasabi ho ni Gerard na..." "Ay oo, nasabi na niya sa amin kanina na hindi raw kayo makakauwi sa ngayon. Pinaghintay lang niya kami rito sa kanila para nga raw pagtawag niya ay makausap ka namin. Huwag mo na kami intindihin anak. Alam naman naming marami talagang dapat nasikasuhin ang mga ikakasal. Isa pa, alam mo bang dito na kami pinauuwi ni na Balaing Arthur at Balaing Aryan sa kanila? Naku, kababae talaga ng mag-asawang ito." "Nay, nakakahiya naman ho. Isa pa." "Abay, sinabi ko nga iyon sa kanila, kaya lang ay mapilit. Ibinigay sa amin ang isang kwarto sa itaas. Sino ba naman kami para tumanggi? Isa pa, gusto ko rin naman kapag tatawag ka ay magkakausap tayo. Kaya dito na lang muna kami pansamantala. Huwag kang mag-alala. Pinipilit ko namang makatulong-tulong din eh. Kahit nga sinasaway ako ni Balaing Aryan ay nagpipilit pa rin akong tumulong sa kusina."
Ay kasasarap ng pagkain din ni anak. Tama nga pala ang madalas mong sabihin noon sa kaibigan mong si Tessa, na kapag naging asawa ka ng isa sa mga El Greco ay giginhawa ang pamumuhay natin. Abay heto nga at nagsisimula na. Napabuntong hininga na lang si Gian. Oo nga pala, iyon ang madalas niyang sabihin noon. Pero ngayong nagkatotoo na yata, parang hindi niya gusto ang pakiramdam na nagugumihit sa kanyang kalooban. Baka lalong isipin ni Gerard na sinadya ko siyang pikutin dahil sa kayamanan nila. Pasimple niyang sinulyapan ang binata na tuloy pa rin sa pagmamaneho. Mukha namang wala itong pakialam sa pakikipag-usap niya sa cellphone. Inay, basta wag naman kayong masyadong garapal dyan ha. Abay oo naman. O sige na, at niyaya kami ni Nabalaing Aryan na makipagkwentuhan sa kanila sa hardin. Sige ho. Inilayunan niya sa tayo niya ang cellphone at inabot iyon kay Gerard. Oh, salamat. Walang anuman. Walang emosyong tugon ng binata na tinanggap naman ang iniabot niya. Nagpatuloy na sila sa pagbibiyahe. Sa bagay, ito naman talaga ang pangarap ko, hindi ba? Biruin mo, makakain na sina inay at itay ng masarap at nakakatulog pa sila sa maayos na higaan at ngayon ay pansamantala na silang nakatira sa malaking bahay na iyon. Pero bakit parang hindi ako masaya? Bakit parang gustong bumaliktad ang sikmura ko dahil sa hiya kay Gerard? Muli niyang sinulyapan ng palihim ang binata. Tahimik pa rin itong nagdadrive. Kung hindi ko kaya siya inakit ng gabing iyon, napigil kaya niyang sarili na pakialaman ako? Halika, pasok ka. Niluwagan ni Gerard ang bukas ng pinto. Humakbang papasok si Gian. Malambot ang alpombrang natatapakan niya. Pakiwari pa nga niya ay lumubog siya ng ihakbang ang mga paa. Malamig din ang pakiramdam na sumalubong sa kanya. Napalunok siya sa paghanga sa magandang ayos sa pinakasala ng condo unit na nababalutan ng asol na wallpaper. Lalong nakaakit sa kanyang paningin ang mga palumuting yari sa kristal na nakapalibot sa paligid. Maging ang mahaba at tila kay lambot na sofa na nababalutan ng asol ay parang kay sarap upuan. Panlalaki ang interior design niyon, ngunit maganda pa rin ang dating sa kanyang paningin. Ang ganda naman pala ng unit mo. Hindi napigilang wika ng dalaga. Gusto ko kasi ay maayos ang kapaligiran ko. Siya nga pala, sa'yo ang mga yan. Turo nito sa ilang bag na plastic na nakalapag sa sofa. Ipinabili ko yan sa sekretary ko kanina. Mga personal na gamit mo dahil kulang ang bigay ni Tita Samantha kanina. Ganun ba? Humakbang siya palapit sa sofa at kinuha ang mga bag. Iyang silid sa kaliwa ang sayo. Kung may kailangan ka, katukin mo lang ako dito sa silid ko. Humakbang na ito palapit sa pintong nasa kanan. Oo. Gusto niyang makadama ng pagre-rebelde. Napaka-cold ng pakitungo ni Gerard sa kanya. Talaga bang ipinahahalata nito sa kanya na sobrang disgusto sa kasalang ito? Naging balisa si Gian sa pagkakahiga sa malapad at napakalambot na kama. Ang unang-unang bumabalisa sa kanya ay namamahay siya. Ang pangalawang dahilan ng kanyang pagkabalisa ay si Gerard mismo. Ano kayang ginagawa niya ngayon? Nag-iisip din kaya siya? Diyos ko, bakit ba ako napasok sa ganitong sitwasyon? Hindi pala madaling maugnay sa isang kagaya niya. Ang dami ko pala dapat na matutuhan. Si Cindy pa lang ang nakakaharap ko na mukha namang kay bait-bait. Nanliliit na ako. Paano kaya kapag ipinakilala na niya ako sa iba pa niyang kaibigan at kakilala? Baka magmukha akong tanga at kawawa kapag nag-usap sila ng Ingles. Sa bagay, nakakaintindi naman ako ng Ingles. Kaya lang, mahihinang katok sa pinto ng kanyang silid ang pumukaw sa kanyang pagdidili-dili. Napabangon siya at hindi makapagpasya kung pagbubuksan ito o hindi. Ano kayang kailangan niya?
Naulit ang katok. Tipong naiinip na ang nasa labas. Napababa tuloy siya sa kama at binuksan ang pinto. Gerard, ikaw pala. Bakit? Nabubulol na tanong niya. Ilang dangkal lang ang layo nito sa kanya kaya hindi nakaligtas sa kanya ang amoy alak na hininga nito. Bumilis ang tibok ng kanyang pulso nang maisip na lasing ito, lalo na at namumungay ang mga mata nito. Boxing short at sandong puti lang ang suot nito, nabakat ang malapad na dibdib. Maging ang mamasil na mga braso ay umagaw din sa kanyang pansin. Panginoon, ano kayang kailangan niya sa akin? Hindi niya napigilan ang mapalunok. Pwede bang pumasok? Paus na wika nito. Ha? Okay ka ba rito sa kwarto mo? Ngunit humakbang na ito papasok bago pa siya nakasagot. Oo. Natatarantang tugon ni Gian na bahagya lang nakailag ng dumaan ito, kaya napadikit sa kanya ang braso nito. Good. Nakangiting humarap sa kanya si Gerard. Namumungay pa rin ang mga mata na nakatuon sa kanyang mukha. Ikaw, ang mapapangasawa ko. Dapat lang na maging komportable ka sa lahat ng bagay na nasa paligid mo. Hindi malaman ni Gian kung may kalakip na insulto ang salita nito o napaparanoid lang siya. Okay naman ako rito. Ang totoo, nahihiya nga ako sa'yo. Ang ganda ng silid na to. Ang lambot ng kama. Pwede naman ako sa sofa na lang. Baka kasi malukot ang kobre kama mo at madumihan. Natawa ng pagak ang binata. Pagkuway nagsimula itong humakbang palapit sa kanya. Anong klaseng salita yan, Gian, ha? Ikakasal na tayo. Huwag mong sabihin hindi mo alam na ang anumang sa akin ay magiging sayo. Gerard, napaawang ang kanyang bibig. Hindi man direkta ang salita nito, somehow may nahiging siyang kalakip na sarkasmo sa himig nito. Alam mo ba, hanggang ngayon, hindi ko malubos maisip kung bakit tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Anong ibig mong sabihin? Eto, yung magkasama tayo rito sa kondo ko. Nakatakda na ang kasal natin. Malapit na tayong maging mag-asawa. Pero kahit na anong isip ang gawin ko, iisa lang ang nagiging sagot sa tanong ko. Huminto na ito sa paghakbang ilang dali mula sa kanya. Naramdaman niya ang init na sumingaw mula sa katawan ng binata. Maging ang amoy alak na hininga nito ay langhap na langhap niya. At natatakot siya, hindi dahil sa isiping lasing ito, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam na nagsisimula niyang maramdaman. Iyon bang pakiramdam na nasasabik siyang muling madama ang mainit nitong katawan na nakalapat sa katawan niya? Anong sagot? Hindi napigilang tanong ni Gian. Kaya nangyari ito ay dahil kasalanan ko rin. Okay, lasing ako nang madatnan kitang natutulog sa kama ko. Nagpatangay ako sa kalasingan ko. Nagpatangay ako sa kalasingang iyon at kinonsinti ko ang sarili ko nang maramdaman kong gusto kitang halikan. At kinonsinti ko ang sarili ko nang maramdaman kong gusto kitang angkinin. Pagkawikan niyon ay walang babalang humapit ang braso nito sa bewang niya. Gerard! Naiharang niya ang dalawang palad sa pagitan nila upang huwag tuluyang maglapat ang mga dibdib nila habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Pero may isang bagay lang akong gustong marinig mula sa'yo. Paus pa rin ang tinig na wika ng binata habang nakatunghay sa kanyang mukha. Ano yun? Hindi ba ako nananaginip lang nang sabihin mo ng gabing iyon na ako ang lalaking pangarap mong mahalin? Ha? At hindi ba dala lang ng kalasingan ko yung narinig kong salita mula sa mga labi mo? Nahalikan kita? Na akin ka? Totoo bang sinabi mo yon? O guni-guni ko lang yon? Nalilito kasi ako. Napalunok si Gian. Gusto niyang magsinungaling,
gusto niyang ikaila ang bagay na iyon. Ngunit paano kung hindi naman pala totoong nakalimutan ni Gerard ang mga katagang iyon? Paano kung hinuhuli lang siya nito kung isa nga siyang sinungaling? Gerard, patawarin mo ako. Totoong sinabi ko yon ng gabing iyon. Napapalunok na wika niya. At alam ko, iyon ang dahilan kaya katuluyang nakalimot at napakialaman mo ko. Gumagaralgal ang boses niya. Oh, talagang sinabi mo yun? Tila napapantastikuhan itong tanong bagamat hindi naman niya mabasa sa kislap ng mga mata nito na nagtataka nga ito. Oo, kasi gusto ko talagang may mangyari sa atin. Bahagyang gumaan ang kanyang kalooban matapos sabihin ang mga katagang iyon. Talaga? Patawarin mo ko, Gerard. Alam ko, lalo kang magagalit sa akin ngayong inamin ko na ang totoo. Pero alam ko naman na alam mo yun. Pinilit niyang makakawala sa pagkakayakap nito at humakbang siya palayo rito at tumalikod. So, ibig mong sabihin, sinadya mo akong akitin ng gabing iyon? Sinadya mong matulog sa kwarto ko? O nagkukunwari ka lang natulog? Humakbang din ito pasunod sa kanya. Napakagatlabi si Gian. Ito ang sandali ng paglalahad ng katotohanan. Hindi ko alam na kwarto mo yon at hindi ko rin binalak na akitin ka. Nagkataon lang na nagising ako habang hinahalikan mo. At naisip ko, talaga namang ikaw ang lalaking gusto kong makahalik sa akin. Kaya bigla lang ang pagpasok sa isip ko ng ideyang iyon. Napatango-tango si Gerard at nagpatuloy sa paglapit sa kanya. Sa madaling salita, bigla kang nagkaroon ng ideya kung paano ako mahuhulog sa bitag mo. Kung paano ako mapipikot. Muling napakagatlabi ang dalaga. Masakit sa tenga ang sinabi nito, pero bigla rin niyang naisip. Totoo naman iyon. Oo. Namagitan ang mahabang katahimikan sa pagitan nila. Maya-maya ay naramdaman niyang nakatayo na sa may likuran niya si Gerard. I like your honesty. Pero sabihin mo nga sa akin, Gian, ano ba talaga ang dahilan? At gusto mo akong mahulog sa bitag mo? Napalunok siya. Bata pa ako, hirap na kami sa buhay. Mataas ang pangarap ko, Gerard, pero hindi iyon nagkaroon ng katuparan dahil hindi na ako nakapag-aral. At kagaya ng isang tipikal na mahirap, ang nasa isip ko na magiging daan para matupad ang pangarap ko ay makapag-asawa ng isang mayaman. So kaya mo naisip na akitin ako? Oo. Pero bakit ako ang napili mo? Marami kaming magkakapatid at magpipinsan, hindi ba? Tila may kalakip na amusement ang himig ng binata. Pero dahil kinakabahan, hindi niya iyon pansin. Oo, pero ikaw kasi ang madalas kong makita, lalo na kapag dumaraan ka sa tapat ng bahay namin o kaya ay sa tapat ng pinagtataniman namin. Hindi mo siguro ako napapansin, pero ako, lagi talaga kitang nakikita. Ikaw ang kilala ko sa lahat, saka hindi na niya maituloy ang iba pang sasabihin. Saka ano? May nakalakip na amusement sa kislap ng mga matang tanong nito. Bata pa ako ay ikaw ang crush ko sa lahat. Oh, ibig mong sabihin, maliban sa pera ko, gusto mo rin ako bilang lalaki? Oo, ewan ko, siguro. Bakit ewan at siguro? Hindi ko kasi alam kung ano talaga ang nararamdaman ko para sa'yo eh. Sabagay.
Virgin ka pa naman talaga ng maangkin ko, hindi ba? Muli ay walang babalang yumakap mula sa likuran niya ang mga braso ni Gerard. Ibig sabihin niyon, talagang wala ka pang karanasan sa kahit na sinong lalaki. Gerard. Shh! Humigpit ang yakap nito sa bewang niya. Stay put. Gusto kitang yakapin. Dahan-dahan itong iniharap ang dalaga upang magtama ang mga mata nila. Nalito si Gian. Ano bang gustong palabasin nito? Alam mo, I'm trapped with you. Hindi kita pwedeng talikuran dahil sa nangyari sa atin at dahil na rin sa mga magulang ko. Kaya sa ayaw at sa gusto ko, ikaw na ang babaeng pakakasalan ko. Magwala man ako, magalit man ako sa mundo, magalit man ako sa iyo, hindi na makakatulong iyon para maging maayos ang takbo ng mga pangyayari. So be it. Let's get married. Ganoon na lang? Ganoon lang kadali at kagaan niya tatanggapin ang lahat? Naisip ni Gian habang nakatitig sa mga mata nito. Pero may isang bagay akong hihilingin sa iyo para mas maging maayos ang pagsasama natin. Ano yun? Bigla ang kabang nadama ni Gian dahil sa klase ng titig na ipinagkaloob nito sa kanya. Teach me how to love you. Pagkawikan niyon ay dahan-dahang bumaba ang mukha nito palapit sa mukha niya. Ha? Napaawang ang mga labi niya. Kaya nang saglit na lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya ay napatitig na lang siya sa kawalan. Patunayan mo sa akin at ipadama mo na dapat ko na lang tanggapin ang kapalaran ko dahil karapat-dapat ka namang maging asawa ng isang kagaya ko. Wika pa nito nang saglit na tumigil sa paghalik sa mga labi niya. Paano? Well, kiss me the way you kiss me that night. Make love with me the way you did that night. Gerard, gimbal siya sa narinig. Hindi niya inaasahan iyon. Alam mo bang, isa iyon sa dahilan kaya hindi ko na tinutulan ang utos ng mga magulang ko. You really made me happy that night. Hindi ko pa naramdaman sa kahit na sinong babae ang naramdaman ko sa iyo ng gabing iyon. Malamlam ang mga matang patuloy na namasyal ang paningin nito sa kabuuan ng kanyang mukha. So, will you do that again for me now? Pagkawikan niyon ay marahang kumilos ang kamay nito pahaplos sa pisngi niya hanggang gumawi iyon sa balikat niya. Maya-maya pa ay ipinasok nito ang isang daliri sa tirante ng suot niyang pangtulog at dahan-dahan iyong hinila pababa. Napalunok si Gian. Gusto niyang magalit dahil parang nababasto siya. Sa pagpapaalala nito sa mga naganap sa kanila ng gabing iyon, gusto rin niyang mamula sa kahihiyan. At kung maaari lang ay lumubog siya sa kinatatayuan. Ganoon ba siya naging agresibo ng gabing iyon? Pero gusto rin niyang magdiwang. At least, nakakagulat ang revelasyong iyon ni Gerard. Those words coming from the mouth of this proud man. Pakiwari ni Gian ay may kakayahan nga siyang makapagpaligaya ng isang lalaking kagaya nito. So, will you do that for me again? Untag nito sa pagkatigagal niya na nagawa na palang hilahin pababa ang isa pang tirante ng suot niyang pantulog. Gerard, alam mong ikaw ang una. Tinangka niyang habulin ang tuluyang paglaglag ng kanyang damit, pantulog. Ngunit huli na. Hindi ko dating ginagawa yon at nagawa ko lang yon noon dahil I know that. Natatawang sansala nito sa iba pa niyang sasabihin. Alam kong by impulse ay nagawa mo yon ng gabing iyon. Pero hinihiling ko sa iyo ngayon na gawin mo yun uli. Gerard, tila gininaw ang dalaga nang maramdaman niya ang pagdapyo ng lamig ng aircon sa kanyang katawan kaya napayakap siya sa sarili. Kiss me, Gian. Utos iyon, ngunit sa napakalambing na paraan.
Pagkuway, marahan itong hinawakan ang magkabila niyang kamay upang alisin sa pagkakayakap sa kanyang katawan.